Sigurado ako alam na ninyong lahat na itong si Troy Rosario ay magiging unrestricted free agent na. Pero sa ngayon, mukhang gusto itong unahan ng Blackwater bossing at bago ito umalis ay ititrade na nila para makakuha man lang sila ng kapalit. Kasi pag naging unrestricted free agent si Troy Rosario, pwede na itong umalis at walang makukuha itong Blackwater. Kaya ngayon ang tingin natin kung totoo yung balita na itong si Troy Rosario ay talagang determinado ng pumunta dito sa San Miguel Beer katulad ng mga napapabalita, ay pwede nang gawin ng Blackwater na i-trade itong si Rosario dito sa San Miguel Beer para dito kay Vic Manuel at kay Simon Enciso. Si Simon Enciso nanggaling na yun sa Blackwater, so magiging pamilyar na siya doon sa sistema nitong si Coach Jeffrey Cariaso. At kapag nakuha nila si Vic Manuel, magkakaroon sila ng isang veteran presence. Kahit hindi ito kasing tangkad na itong si Troy Rosario, ang importante dito kung ikaw ang Blackwater ay meron kang makukuhang kapalit ni Troy Rosario kaysa naman basta na lang umalis to nang wala silang nakukuha. Samantala naman ang San Miguel Beer, kung makukuha nila si Troy Rosario, might as well i-trade na nila ito si Vic Manuel dahil sobra naman sila sa power forward. Kaya sa tingin ko sa ganitong sitwasyon ay papayag ng SMB na i-trade si Manuel at si Enciso. Ngayon, pag na-trade na itong si Enciso, magiging point guard ng San Miguel Beer itong si Terence Romeo at si Chris Ross. At minsan-minsan dito si Jeronteng nagbababa din ng bola o kaya si Jericho Cruz. At malay natin baka kumuha pa sila ng isa pang panibagong point guard dahil merong first round pick ang San Miguel sa darating na draft. Kaya abangan na lang natin kung anong mangyayari dito, kung matutuloy na nga yung matagal nang napapabalita na ito si Troy Rosario ay lilipat dito sa SMB. Madalas nang nababanggit ang pangalan nitong si Jeremiah Gray pagdating sa mga trades ng Barangay Ginebra dahil mukhang nagkamali ayon dito sa mga insiders itong Ginebra ng pagkuha dito kay Jeremiah Gray. Alam na natin na nung kinuha ng Ginebra ito si Jeremiah Gray, meron na itong ACL injury. At nagkaroon ng risk ang Ginebra dyan dahil pinalitan nga nila ito si Javi Gomez de Leaño. Nakita natin ang ganda na ng laro nito si Javi Gomez de Leaño ngayon dito sa Terra Firma Jeep. Samantala si Jeremiah Gray kapag nakapaglalaro sa Barangay Ginebra, maganda rin naman ang pinapakita. Ang problema nga lang, palagi itong nai-injure. Ang inaalala kasi ng mga insiders dito sa camp ng Ginebra, baka maging katulad to ni Kevin Alas na nakatatlong ACL na. So sa ngayon ito si Jeremiah Gray nakadalawa na at isang taon ang recovery nito. So hindi pa natin alam kung pagbalik ni Jeremiah Gray ay magiging katulad pa rin ito nung dati. Kaya sa ngayon kung ikaw Barangay Ginebra, syempre pag-iisipan mong mabuti yan dahil ito si Jamie Malonzo napapadalas na rin yung mga injury niya. So itong pinag-aaralan natin mabuti, tandaan natin na sinabi ni Coach Tim Cone ang future ng Ginebra si Jeremiah Gray at si Jamie Malonzo. Pero ngayon ay palagi silang nai-injure. At kung ikaw ang Ginebra, kailangan mag-adjust ka doon sa nangyayari sa team mo. Kung ito si Jeremiah Gray ay palagi na merong injury, mukhang nararapat na nilang tignan yung posibilidad na i-trade ito habang maaga pa at may trade value. Dahil syempre kapag ang player palaging nai-injure, mahirap na i-trade yan dahil magdadalawang isip yung mga teams na kukuha dyan. Kaya sa ngayon, hindi ako magugulat kung ito si Jeremiah Gray, pagkatapos niyang makarecover sa injury, ay ite-trade na ng Barangay Ginebra. Ang inaalala kasi ng Ginebra, baka ito si Jeremiah Gray ay matulad kay Art de la Cruz, isang very talented player na hindi naman nagamit ang Ginebra dahil palagi na lamang puro injury. Dismayado na nga ba iti Robert Bolick dito sa NLEX Road Warriors? Nasayang yung career high na 48 points ni Bolick pagkatapos matalo nitong NLEX sa Meralco dito sa Game 1 ng kanilang playoff series. Sa sobra sama ng loob ni Bolick, hindi ito nagpa-interview sa media pagkatapos ng game. Siyempre, alam natin na malungkot siya. Sayang, 48 points buong game siya bumuhat dito sa NLEX Road Warriors. First quarter pa lang, naka 20 points na to. Sayang na sayang yung performance ni Bolick. At ang naging susi dito sa tingin natin, ito nagpapatunay na isang player hindi kayang buhatin ng isang buong team. Hindi katulad dito sa Meralco Bulls, nakita natin balance yung scoring. Maraming mga players nag-contribute kaya kahit wala si Aaron Black ay nakatake advantage pa rin sila at nanalo. Samantalang itong NLEX naging very predictable kung kanino mapupunta yung bola kay Robert Bolick.
nung bandang late minutes ng fourth quarter, maaga din o double team ditong Meralco si Bolick. At ang nangyayari, napipilitan siyang i-give up yung bola. At kapag yan ay nangyari, yung mga teammates naman niya hindi makashoot. At yan ang dahilan kung bakit kahit lumamang ng 12 points itong NLEX, palaging nakababalik itong Meralco dahil oras na magpahinga si Bolick, wala nang mapuntahan sa opensa ang Road Warriors. Kung gusto ng NLEX ma-extend ang serye na to, kailangan makapag-provide sila ng iba pang scoring options dahil kung puro si Robert Bolick lang, maagang matatapos ito. Dahil syempre ang Meralco alam na ang gagawin dito, pantayan na lang nila si Bolick at hayaan yung mga teammates niya umiscore dahil parang hindi naman nila nagagawa so far. So tignan natin kung anong adjustment ang gagawin nitong si Coach Frankie Lim para makabawi sila dito sa susunod na game para naman hindi sila ma-eliminate kaagad-agad dahil samantalang ang Meralco naman gusto na itong tapusin. Nanaig itong TNT Tropang Giga kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters doon sa laban nila sa playoffs kung saan nanguna ito si Calvin Oftana na as usual nakita natin ang lakas ng performance niya, naka 32 points. Tikit yung laban ng umpisa pero naka-pull away itong TNT. At dahil dito, nakauna na sila 1-0. Hindi na nakagugulat itong performance ni Oftana dahil marami nga nagsasabi siya talaga ang naging main man na ng TNT ever since na wala itong si Mikey Williams. Sinubukan naman lumaban ng company nito si Coach Yeng Giao, itong Rain or Shine Elasto Painters. Pero sadyang malakas itong lineup ng TNT Tropa. Of course, best of 3 ito at may posibilidad pa rin na makabawi itong Rain or Shine Elasto Painters dahil alam naman natin magaling sa adjustments itong si Coach Yeng Giao. Pero kung ikaw, ang TNT Tropang Giga, gugustuhin mo sana na matapos na yan kaagad-agad para naman makapag-ready ka na doon sa susunod na round. Siyempre, hindi pa natin alam kung ano magiging sitwasyon dito. Pero, ang naging importante dito, kung ikaw TNT, maganda ang pinakita ninyo nung fourth quarter. Yung first 6 minutes ng fourth quarter, na-outscore nila ang Rain or Shine 23-8 at yun ang dahilan kung bakit naka-pull away sila. Nakatulong din itong si Kelly Williams at yan ang dahilan kung bakit sila ang nanalo. Sinabi rin ni Coach Chot Reyes na ang naging susi dito ay yung paglimitan nila dito sa scoring nito si Bob Belga at yan ang dahilan kung bakit naman nagawa nila itong Rain or Shine Elasto Painters ay mapigilan sa scoring. Alam nila high scoring team din itong Rain or Shine at yan ang dahilan kung bakit sila ay nanalo. In other words, yung depensa ang naging susi dito sa pagkapanalo nitong Rain or nitong TNT Tropang Giga mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Shout out kay Donel Santiago, Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa. Pinabati din natin si Ronald Berbosidad, Rico Olarte, RG Bueno at Dalina family, pati na rin si Carl Alarcos, Jonel Alagon at Serino Valles family, Malyari Macarinas, si John Mike Winky, si Juan Solegue, Alexis de Terala, Anthony Alon family, pati na rin si John Ray Marquesuela, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Junjun Angie, Patpat at P-Boy Matas, JJ Sibum, si Enju, si Jason Mendoza, Donel Santiago, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.